Nako, heto na po mga kababayan, huli sa buwatan. Eto na po, grabe to, nagpanik na sila. Marcoleta, Cayetano, niyanig ang Senado. Yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan, bago po natin i-play yung video, eto pasanahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga, nako, eto pong si Senator Mig Zubiri, sinasabing ang pag-walkout nila ay itinuturing pong strategy ni Mig Zubiri. Hindi ito walkout kundi isang legislative strategy. Aba, ang pangit naman ng strategy ninyo mga kabayan, di ba? O isipin nyo hindi kayo lumalaban ng parehas kung yan po ang strategy ninyo. In terms of legislative, no? Ang expected kasi ng tao dyan pagdidibatihan, di ba? Yung isang batas, kung anumang pagdidibatihan ninyo dyan, kasi patagisan po yan ng talino, no? Kung kanino papabor ang taong bayan. Ngayon, kung ang inyo pong pag-walkout ay sinasabi ninyong strategy, isa lang po ang ibig sabihin yan mga kababayan, hindi po kayo ready, no? Malamang hindi po kayo ready sa debate or wala kayong alam sa debate or dihado talaga kayo pagdating po sa debate mga kababayan, di ba? Ano lang to, parang alibay na lang ito ni alibay na lang ito ni Mig Zubiri. Itong sinasabi niya yung pag-walkout daw nila ay hindi po pag-walkout talaga kundi ito po ay isang legislative strategy. Aba, ang galing, no? Matapos nilang mag-walkout, strategy pala yun, mga kababayan. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Jonathan, sabi niya po, The Walking Dead, minority maletagang, ayun na nga, strategy na naging dahilan ng pagbagsak nyo minority. No? Sabi po ni Ronela, tawanan kayo ng nagnakaw ng bilyon-trilyon, sir. Sa kaban ng bayan kasi may strategy kayo na ganyan. Tapos sa pagnakaw, hinayaan ninyo. At higit sa lahat, wala kayong strategy sa pagpapakulong sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Correct? Oo nga Buti pa dito yung walkout nila strategy mga kababayan. Pero pagdating po sa mga flood control scam, mga personalities, no? Wala man lang silang ginagawa. Even the investigation, no, sa BRC, di ba? Kaya pala, minsan na rin po mga kababayan nag-resign, di ba? Nag-resign sino to? Si Lacson bilang BRC chairman, ay ibig sabihin ba rin ay strategy po 'yon? Kasi bumalik rin siya After niyang mag-resign, bumalik ulit siya bilang Blue Ribbon Committee Chair, di ba? Aba, ang galing ng strategy ninyo. Pag hindi nyo kaya, atras muna. No, saka kayo bibirada. Hindi pa rin kaya. Wala. Diba? Strategy pala yan, mga kababayan. Ngayon lang natin nalaman, no? Yung pag-atras ay strategy. Alright, ang kaduwagan ay strategy. Mga duwag lang talaga kayo. Huwag niya kayong magpalusot. Diba? At sabi nga ni Senator Dandy Marcoleta, lack of background sa law. Diba? Sabi pa dito ni Jason, ngayon lang nagpalit ng liderato sa Senado na hindi matanggap ng minority. Correct. Hindi nila matanggap kasi mamaya ipapakita po natin kung bakit hindi nila matanggap dito po sa sinasabi ni Erwin Tulfo. Mamaya mga kababayan, saglit lang, pasadahan po muna natin itong isa pang pahayag ni Zubiri. No? Sabi naman po dito ni Zubiri, Mig Zubiri, iginiit na biktima umano siya ng pagtataksila. Naman ngayon mga kababayan kanina may strategy pa siya, ngayon nagdrama naman po si Mig Zubiri. Inilahad ni Zubiri na 2 beses umano siyang pinagtaksilan. Ay ko po, broken hearted ito. Una noong May 2024 nang palitan siya bilang Senate President at ikalawa sa pagsisimula ng 20th Congress kung saan mga kababayan may umano'y pangakong ibabalik siya sa liderato. Ngunit kalaunan ay hindi rin natuloy. Alam mo,
mabuti na lang talaga at hindi ka na ibalik sa pagiging Senate President, no? Mabuti na lang talaga at hindi ka na ibalik sa pagiging Senate President. At least ngayon, alam na po ng taong bayan kung kanino ka talagang side, di ba? Kasi nung una, nag-aalangan pa si Mig Subiri, no? Independent pa sila ni Win Gatchalian, ni JVRs ito, di ba? Wala muna sila, nasa gitna sila, abstain ang boto, di ba? Kumbaga, wala silang panpapanigan, okay? Independent sila. Okay, after po ng nagkaroon na po ng minority at majority, kita po natin na doon po talaga sila sumanib, okay? Sinaniban po sila, kumbaga, di ba? Sinaniban, impacto. Hindi, sumanib po sila sa minority mga kaubayan. At buti na lang, mas maaga po natin nalaman na ganun pala ang kulay nila. No? At ngayon na, mas lalo nating naintindihan kung bakit ginagawa to ni Mig Subiri, mga karibin natin. No? Dahil siya pala ay pinagtaksilan na mga kaubayan. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga karibin natin? Pero ito po ang komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po ni Maha, bayot ka nga bayot ka daw. Sabi naman po ni Joy, pang personal ang layunin ni Boy Mexicano, correct, no? Palaging sarili niya yung inuuna niya. Kasi tingnan niyo yung statement, Dalawang beses siyang pinagtaksilan. Ibig sabihin, everything is about him, mga kaubayan. Wala siyang pakialam kung minority or majority. Importante sa kanya ay siya mismo, mga kaubayan, di ba? Political survivor siguro ito. Sabi po dito ni Arado, ikaw na mid mo, anong mid mo? Ikaw na mid mo, Mig Subiri, yung mismo, yon. Ikaw na mismo, Mig Subiri, yung nagtaksil sa bayan mula nang mag-vote kayo ng yes for impeachment, VP Sara Duterte. Ikaw, sabi po dito ni Arado, taksil sa mga Duterte na dati sila yung nagpanalo sa'yo. So wala naman pagkaiba dito kay Presidente Bongbong Marcos Jr., itong si Mig Subiri, no? Kung saan po sila makikinabang, mga kaubayan, doon po sila kumakapit. At pagkatapos nila itong pakinabangan, pwede na po nilang itapon sa dahig at pwede na po nilang i-impeach bilang Vice President. Nako, hindi na po ubra yan. Alright. At eto po, mga kaubayan, yung sinabi ko sa inyo kung bakit gigil na gigil sila. Eto po, sabi po kasi dito ni Erwin Tulfo. Sabi niya dito, look at the number. It's 12 to 11, no? 12 yung majority kasi wala nga si Senator Bato. 11 naman po sila sa minority. You will be tempted, sabi niya. They're only 12. We are 11. Only one person has to make a step. The boxing match is finished, sabi niya po. Pero teka lang, binubobo niyo naman po ang taong bayan, Senator Erwin Tulfo, no? Hindi porket 12 sila at 11 kayo, pag sumanib sa inyo yung isa, kayo na ang majority. Hindi po. Kasi nasa konstitusyon po, mga kaubayan, nasa batas po natin na kailangan po ng 13 miyembro para po maging majority. Parang niluloko tayo dito ni Erwin Tulfo. Diba? Magbibilang ka na nga lang, mali pa. Mag-aanalisa ka na nga lang, mali pa. Diba? So, marami pong nakikinig sa inyo. Sinaguro po kayo. Marami pong nakikinig na mga Pilipino sa inyo. Kasi marami pong naniniwala sa mga Tulfo. Marami pong Tulfonatics hanggang ngayon na hindi pa rin nagigising. Paano kung maniwala sila? Diba? Na pag lumipat sa inyo yung isa, kayo na ang majority. Nasa konstitusyon po natin, 13 po ang kailangan para maging majority. Diba? Nagpapatawa na naman po. Hindi naman po sila komedyante tulad ni Soto. Sabi niya nga po kanina, sila ay mga journalist, no? At ang mga journalist po, mga kabayan, base po sa ating pag-aaral, mga karibin natin, sila po ay mayroong critical thinking, di ba? Critical thinking and can work under pressure, no? Hindi pwedeng mag-walk out ang mga journalist, di ba? Kasi they can work under pressure and they have critical thinking. Ayan, mga kababayan, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito sa naging statement ni Senator Erwin Tulfo. Sabi po ni Gerald, sa tingin ko po ay wala nang gustong sumama sa inyo. 11 dahil kayo ang nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino.
kahit pa kasuhan nyo ng kasuhan ang 13 lalaban sa sila. Lalaban sila para sa taong bayan. Correct. Palakpakan po natin yan. Oo. Sabi naman po ni Erneo Garcia. Oo. Hangal si Tulpo na tawaging walang alam sa batas. Wala naman talagang alam. May alam pero kulang. Hindi rin pala marunong sa arithmetic. 11 plus 1 equals 13. Ayun nga yung sinasabi natin di ba? Tama itong sinasabi ni Erneo Garcia. 11 plus, parang si Lenny lang, di ba? 11 plus 1 equals 13. Ano ba yan? Bumoto pa tayo sa susunod na mga ganitong klaseng senador, mga kababayan. Anyway, eto na mga katabi natin. Pasadahan na po natin yung video. Pasok. And is by way of an additional paragraph, Section 41C. After Section 41B of Rule 14 of the Senate Rules, which will state as follows. Section 41C, allow a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communication technology. I so move, Madam President. We take note of the motion of Senator Rodante Marcoleta. I recognize Senator Ping. Yes, thank you, Madam President. This is a parliamentary inquiry. What is the status of the motion introduced by the Honorable Marcoleta last May 11? Has it been referred to the Committee on Rules? I am told that it's been referred to the Committee on Rules, Majority Leader. Okay. Yeah, it has been referred to the Committee on Rules, and that's why in this particular deliberation, the Committee on Rules is giving it back to the floor for plenary action, Madam President. Thank you, Mr. President. Has the Committee on Rules been constituted? I believe that Senator Joel Villanueva is the acting Majority Leader. Yes. And would be the best position to Okay. answer Thank the you, Madam question. President. In the meantime, I recognize Senate President Cayetano. Madam Chair, with the permission of Senator Villanueva, so the Committee on Rules is not reporting out the... No, my The question, Mr. proposal. President. I'm sorry, Madam President. With your permission, my question is, has the Committee on Rules been constituted? Yes. So, Madam President, the answer there is the same answer to the question of Senator Pangilinan and former Senate President Soto, that in accordance with Section 19, is the same. They continue to function. Having said that, I was explaining that the motion of Senator Villanueva was not for the Committee on Rules to report out what was referred to them, but to return to the plenary. Because if you look at Section 136 of our rules, the rules may be amended by means of a motion, which should be presented at least one day before its consideration, and a vote of majority senators present shall be required for its approval. So you do not need the endorsement nor the forwarding of the Committee of Rules for the amendment of the Committee on for the amendments of the rules. So the only requirement is that it is put on the floor at least one day before, or the proposal is made, and that a majority of the senators present will vote for its approval. So I just wanted to clarify that, just so that we don't have any miscommunication that whether or not the Rules Committee met, who are the members, etc. Because right now that's irrelevant, because we have given back to the plenary the proposal. Yeah. Very clear. Thank you, Senate Madam President. President, Senator Lacson's recommendation. does it mean that we are now disregarding the committees of the Senate? So the committee chairman or the chairman of any committee, including the Rules Committee, may just report out any motion or any resolution referred to it in plenary, and then just, it is within his power to just report it out by himself without any deliberation in the committee, without any committee report. Is that the new rule now, Mr. President? Madam It is Madam clearly... There's no new rule. I read the rule. Yes. Senator Lacson is referring to resolutions or And motions. communications or anything referred to the Committee on Rules. We're talking about a motion to amend the rules. We had the option of taking it up, but since everyone asked for one more day, it was given to the Committee on Rules. The Committee on Rules has an option to take it up, but the acting majority leader or acting chairman of the committee gave it back to plenary, and the plenary is more, how do I put it? Supreme. Supreme, thank you, Senator Lacson, over the committee. So we didn't disregard the committee. It is our choice from the start whether we want to give it to the committee or not. So when we give it, so for example, I have a motion now to to extend the session to June 12 instead of June 5. That could be given to the Committee on Rules, or upon
coordination with the House, the plenary can decide it directly, or we can give it to the Committee on Rules, and after he talks to the House of Representatives, he can even report it out, or he can easily, legally, morally, just say that I am tossing it back to the plenary, which is what's happening today. Thank It's you, not Madam a new rule. President. That is assuming that there was no referral. But in this case, and I'd like to invite the attention of the body to journal number 62, dated May 11, 2026. And if I may read the particular portion of this journal, proposed at 6:25 p.m., the session was resumed. Proposed amendment to the rules of the Senate. Senator Marcoleta proposed an amendment to Rule 14, Senate sessions of the rules, by inserting a new paragraph C under Rule 41, which reads, A or C, allow a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology. Now, here's the portion, Mr. President, or Madam President. While expressing no objection to the proposal, Senate President Cayetano A. suggested giving the Committee on Rules time to discuss the matter. Now, my question is, was there any discussion by the Committee on Rules? Apparently, there was none, because it's now being reported out by the acting majority leader without consultation with any of the members. And by the way, Madam President, wala pang Committee on Rules eh. I believe that it was mentioned, and I will reiterate from my understanding that there was no Committee on Rules meeting because that motion is reverted back to plenary. Madam Meaning Chair. we are not ignoring the fact that, of course, committees must hold meetings, but this particular motion is being referred back to plenary. And may we just put on record, it says in rule or section 136, the rules may also be amended by means of a motion which should be presented at least one day, and we're complying with that, before its consideration, and the vote of the majority of the senators present in the session shall be required for its approval. I believe that is what the Senate President had explained. Evidently, Madam President, action was taken. And the action was to refer it to the Committee on Rules since the position of Majority Floor Leader was vacated. So how can the committee properly function in the absence of a committee, of the committee members? As the Now, I'll Senate invite- President Madam had stated, Let me finish, there is a Madam rule President. of a continuing operations of the committee. But there while were the- Alam nyo dito na talo sila sa debate rito eh. Sa totoo lang, parang bata sila kasi alam nyo ba kung anong sabi nila? Binubuli raw sila. Bakit naman binubuli? Pinagdebate nga kayo eh. Pinagbigyan kayo sa mga reasons niyo dyan. Di ba? Hindi naman ibig sabihin na hindi kayo, hindi naman kayo hinayaan lang na yung majority lang ang masunod. Pinakikinggan kayo dyan sa Senado. Sa totoo. So ayan mga kabayan, ang nakikita ko nga dito, paawa effect itong mga nayupak na ito di ba? Nagpapaawa effect sa taong bayan para kampiyan sila. Kita nyo na, nag-walk out kami kasi hindi maganda yung kanilang pamumuno. Utot nag-walk out kasi kayo kasi hindi nyo kaya sa debate. No? Lumapan kayo ng patas. No? Huwag kayong gumamit ng ganyang strategy, napakapangit po. No? Magdebate kayo dyan kasi binoto kayo ng taong bayan. No? Para magdebate kayo dyan, magrambulan sa debatihan na makipagtagisan ng talino sa pamamagitan ng debate, mga kabayan. Hindi po yung binoto kayo ng taong bayan para pag mayroon kayong hindi na pagkasunduan ay mag-walk out kayo. Aray ko po. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutan i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.